What's up mga kahigang? Last time, in-unbox na natin dito yung isa sa budget smartwatch ng ITEL. Yung ITEL O15. At ngayon, mag-a-unbox na naman tayo ng isa pang budget smartwatch sila. Ito ang ITEL O23 smartwatch. Yung link nito, nasa pin comment lang sa baba. I-check nyo lang dyan. Buksan natin dito sa taas. Okay, slide lang natin. Yun, nandito na kagad yung ITEL O23. Tabi mo natin dito sa gilid. Yan. Tapos check pa natin yung laman ng box. Okay, nandito na yung magnetic charging cable. Tapos nandito na yung manual. At yung 12 months warranty. Oh, meron tayong 12 months warranty dito. Okay, nice. Tabi mo natin yung iba. Talagang heavily inspired sa Apple Watch. Pati placement ng crown at button sa right side, oh, gayang-gaya. Kaya mapagkakamalan talaga naka-Apple Watch kayo dito sa ITEL O23. Bale, ito na mismo yung ITEL O23 smartwatch. For less than $699 lang. Naka-glass na yung screen niya. Tapos alloy yung frame. Oh, kita nyo naman, oh. Napaka-solid ng build. Imagine nyo yun, less than $699 lang para na kayo naka-Apple Watch. So dito sa left yan, makita natin yung Bluetooth speaker kasi meron tong Bluetooth calling. Dito naman sa right side, andito yung crown niya, microphone, tsaka workout button. Sa likod naman, andito yung quick release na strap niya, andito yung hook, tapos andito yung sensors niya at charging pin. I-charge lang to ng 2 hours, kaya na nitong tumagal ng 1 week. 30 days naman pag naka-standby. So mga kaigang, ito na yung screen niya. Ganda rin eh, oh. Oh, di ba? Ito nyo naman. Bali naka 2-inch, 320 by 390 LCD na to. Obviously, hindi nilagyan ng mga AMOLED, syempre para mas maging affordable. Pero for less than $699 lang, di na rin ako magko-complain. Ganda na rin, oh. Lalo na glass yung material na ginamit dito. So yan pa, mag-swipe down tayo. Dito natin makikita yung quick settings. Tapos pa mag-swipe up tayo. Dito natin makikita yung app notifications. Tapos yan pa, mag-swipe left tayo. Dito natin makikita yung mga activities, steps, calories, distance, sleep, heart rate, blood oxygen. Yan, favorites. Pwede ka pa magdagdag dito. Tapos yan pa, mag-swipe right tayo. Dito natin makikita yung app shortcuts. Nakalagay dito. Pag press naman natin tong crown yan, mapupunta tayo dito sa main menu. Okay yung mga kaigang. Check naman natin yung mga apps niya. Yan, activity, sleep, heart rate, Bluetooth phone calling, workout, yan, exercise, exercise records, blood oxygen, stress, weather, messages, app notifications, remote shutter, Bluetooth music player. So wala tong built-in storage ha, kinokontrol na lang yung music sa phone mo. Tapos yan, relaxation, AI voice, timer, alarm, stopwatch, find phone, calculator. Yan, madalas na hinahanap sa mga smartwatch, no? Games, meron din. Okay, check natin yung mga games dito. Merong Young Bird, Hamster, Puzzle, 2048, Battleship. Uy, madami-dami din, no? Pampalipas oras, yan. Tapos, yun, settings. Obviously, sa price range niya, wala tong built-in GPS. Kaya need mo dalhin yung phone mo kung gusto mo magkaroon ng access sa GPS. Pero sulit na rin kasi for less than $699 lang. Naka IP68, water resistance na tong ITEL O23. Check naman natin tong app niya, yung iPulse. Available to sa Android at iOS. So, madadownload nyo ng app pag in-scan nyo yung QR code sa smartwatch. Pero meron din sa manual. So, dito pag tinap natin yung health, makikita natin yung stats natin dito. Steps, calories, workout, heart rate, sleep. Yan, nandito na lahat. Tapos, pwede na tayong mag-start dito ng workout. Dito sa workout tab. Tapos, dito naman sa devices. Yan, dito na yung ITEL O23. Tapos, yan, pag tinap natin itong dial center, pwede tayong mag-download ng mga watch face dito or pwede tayong gumawa ng sariling watch face. Yan. Nakalagay dito, image and video. So, mga pictures lang pwede mong gawing watch face dito, walang video. So, malito nakalagay dito, no? Nakalagay kasi video eh. Tapos yan, Bluetooth calling, push notification. Ito yung app notification. Pili lang kayo dyan kung ano yung mga apps na gusto nyo mag-notify sa smartwatch. Tapos yan, call notifications. Enable nyo kung gusto makareceive ng mga calls. Do not disturb, smart alarms, camera control, find device yan, search wearable device. Yan, meron din siyang quick replies, no? So, meron siyang 3 pre-made na reply. Medyo limited lang kasi 3 lang yung nakalagay dito. So, baguhin nyo lang kung ano yung gusto nyo. Pwede nyo i-customize yan. Tap nyo lang sa right side. Tapos, dito sa other settings, pwede nyo enable yung race to wake, temperature unit, time format, kung 24 hours or 12 hours yan, pwede nyo baguhin dito.
So okay na bahala dito, no? So itong app niya, hindi na siya pwede connect sa mga third-party apps katulad ng Google Fit, Strava. Sana sa next update, no? Pwede na. Okay, tabi muna natin tong phone natin. Suot na natin tong itel O23. Tapos ilock natin dito sa dulo para hindi nakausli. So kita nyo naman, para na ako naka-Apple Watch pero less than $699 lang. Mapagkakamalan talaga eh, oh. Total naman, suot naman natin to. Check na natin yung heart rate natin. Yan, punta tayo dito sa heart rate. Nakalagay, measuring. Hintayin lang natin. Ganda ng animation niya, oh. So, pagtapos na siya mag-measure, magbabibrate siya. So, nakalagay dito, 72. So, yan yung mga usual na heart rate ko, no? So, punta naman tayo dito sa blood oxygen. Yan, SpO2. Okay, hintayin lang natin. So yun, ganun din, no? Magbabibrate siya pag tapos na. So nakalagay dito, 97%. Ngayon, try naman natin kung pag may measure pa siya, pag di natin suot. Try natin mag-measure. Ayun, nag-vibrate. Wear watch properly and try again. Yun, ganun pa rin eh, no? So punta tayo dito sa blood oxygen naman. Tignan natin kung magme-measure siya. So same din, wear watch properly and try again. So legit yung sensors niya mga kaigang, nagme-measure, no? Yung iba kasing smartwatch na ganito yung price range, random yung mga result na pinapakita eh. Nagme-measure kahit hindi mo suot. So ngayon mga kaigang, try na natin tawagan yung phone natin kasi meron tong Bluetooth calling, okay? Tawagan natin tong phone natin. Yan, tapos punta tayo dito sa Bluetooth calling. Okay, dial natin. Yan, nakalagay calling. Yun, nagre-ring na mga kaigang. Okay, test natin yung mic nitong itel O23. Sagutin natin. So, ito yung mic quality ng itel O23. Mic check, 1, 2, 3. itel O23 microphone, mic check, 1, 2, 3, mic check. May essential features gaya ng heart rate, blood oxygen, sleep, calories at steps tracker. Budget smartwatch pero glass na yung screen at alloy yung frame. Kaya may premium feel kahit napaka-affordable. Talagang mukha kang naka-Apple Watch dito sa itel O23 for less than $699 lang. So mga kaigang, yung difference ito sa itel O15, ito mas maganda yung material na ginamit. Pero pagdating sa interface, mas smooth yung itel O15. Okay lang din naman yung interface ito. Yan, kung makikita nyo. Smooth din naman pag nag-i-scroll tayo. Tapos pag nagsaswipe tayo. Yan, okay din naman. Hindi naman siya naglalag. Oh. Yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, mas maganda lang yung interface or system na ginamit dun sa itel O15 compared dito sa itel O23. So kung okay lang sa inyo yung plastic na build pero mas smooth na interface or system, doon kayo sa itel O15. Pero itong itel O23 yung kunin nyo kung gusto nyo mas magandang build quality kasi nakaglass na yung screen nito. Alloy yung frame niya, tapos mas malapit pa yung itsura niya sa Apple Watch. Basta yung link nito, nasa pin comment lang sa baba, i-check nyo lang dyan. Kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa itel O23? Comment down below!